Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, yung reading natin, pwede magdugtong, pwede rin hindi. So, bakit meron tayong baliktad na 7 of Pentacles? Oh. Ito. Well, mag-ingat sa topic ng negotiation, lalo na kung ang negotiation na may kinalaman sa money, business, sponsorship, or contract na lang in general, kasi mukhang bad investment na to. Bad investment kasi may someone na sneaky, dishonest, or masyadong competitive. Baka maka-encounter ng toxic person ng iba sa inyo na baka mag-alok sa kanila ng something. So again, may kinalaman sa business, trabaho, pera. Beware. Pwede nga rin tong investment scam. Kasi malaki chance maluloko sila dito. Dito kasi itong may isahan maluloko or mali din lang dahil nandito nga itong 5 of Swords. Na ito yung iba sa inyo, mga talunan or umiiyak sa bandang huli dahil parang nasayang yung effort nila, investment. So diyan nga papasok yung scam, scam, tax scam, investment scam, basta all kinds na ng scam siguro. Pwede rin tong hindi man ganun. Pwede rin relasyon na parang nasayang yung effort, energy, money, time, nasayang lahat-lahat kasi nga naloko sila dito. So pwede rin tong relasyon, tong part na to, kasi investment din yung di ba, relasyon, dahil kailangan mo mag-sacrifice dyan, i-gamble ang time, energy, money, resources, panahon, oras, parang nasayang kasi nga baliktad yung 7 of Pentacles. Anyways, beware or baka may niligawan tapos ang ending di sila sinagot, ang dami na nilang nalabas na pera kasi nga nililigawan, tapos ang ending di pala sila type.
Nangyayari yan sa totoong buhay. Anyways, ano tong Knight? Baliktad yung Knight, Knight of Cups. Ang pangit din ng mga sinabi dito, tingnan natin. Ay, Ace of Wands. Dito papasok nga yung may niligawan kasi beginning to may nililigawan, excitement din to spark, parang ganun. May ganito ang dating, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero isa lang direksyon, may nililigawan or crush yung iba sa inyo, whether babae o lalaki, or nililigawan yung babae, pwede rin ganun. Tapos ang ending, malaman-laman niya may nililigawan ding iba o nagpapaligaw pa sa iba, na para bang feeling cheated yung iba sa inyo dito. Pero applicable lang to dun sa may nililigawan, nagpapaligaw, na umasa sa wala. Ito, itong dalawa. Kasi nga, ang nangyari, nagpaligaw pa sa iba or may nililigawan pang iba na para bang magkakabukingan dito. Or malalaman na lang ng iba sa inyo na in relationship na yung crush nila sa iba, or nandiligaw o yun, or yung nandiligaw or yung nililigawan o ganyan. Ang saklap, diba? So kung di man to literally applicable sa inyo, di ba ka tumama sa someone na malapit sa inyo na ganun ang pwedeng mangyari. Ngayon, ito, Six of Wands. So, Six of Wands natin. So, applicable lang to sa babae o nanay na. Ay, nanay ba to? Oo, kasi basta queen no? Pero usually, sa mga reading ko, ito talaga yung nanay. Kasi ito may responsibilidad na siya, di pag ganun, nanay na siya. Ito kasi biniview ko tong cups as magjowa. May jowa siya, may karelasyon, may mahal siya, pero di siya kasal. Ito, doon ko siya pinapasok yung kasal o may anak sa pentacles, kasi nga yung pentacles ay may kinalaman sa stability, security, responsibility. Anyways, kaya ito, magandang i-clarify natin tong part na to, medyo confusing, di ba? Nagdagan natin. Ito maganda, success. Ito rin success. Ano yun? Di pag ganyan, tatlo yung success. Asahan natin ng award, recognition, increased salary, fame and glory, fame and honor sa iba sa inyo. At ang tatamaan nito ay babae. Sa babae, sabihin natin may jowa siya or nasa 40 pataas ang edad, probably 40 to 59 years old, wala pa tong senior, basta 40 to 59 years old. Pwede rin lalaki kung introvert, or may natama siya sigurong hula kung siya ay malasayki. Ngayon, sabihin natin nangyayari na to at ang problema niya ay may kinalaman sa romance.
Ito lang yung exempted. Itong babaeng to, yung sinabi kong description sa mga kamalasan, dahil posible ang success victory. So pag ganun, tatlo yung success card natin, edi malaki chance na ma-overcome niya ang mga problema niya na ma-encounter o na-encounter na. Or may chance siya mag-abroad, pwede rin. Mag-abroad. Sumikat online. Ma-promote. So, abundance na lang. Saan natin ng abundance overall? Para sa babaeng to. Binanggit ko kanina. Anyways. Dito tayo sa uli. Ano kaya itong Queen of Pentacles? Whether maging tao yan o energy. Tingnan natin. Kasi pag bumaliktad yung Three of Pentacles, diba teamwork to, collaboration, commitment, ayun. Edi walang ganun, walang cooperation, pero dito iba nakalagay. Apprenticeship, learning, studying, growing, hard work, commitment. Ito, learning na nga to. Learning ulit. Siguro ito by group. Ito mag-isa. Mag-isa siya mag-aaral. Ito kasi group study, brainstorming. Ito mag-isa lang siya nag-aaral siguro. Para maging fit dito yung scenario sa mga sinabi. So, in short, asahan natin na may babae na magiging business minded. Sa period na to, na para bang mag-aaral siya mag-isa para mag-earn ng money. So again, mukhang magiging freelancer itong babaeng to, o baka freelancer na nga. Freelancer, entrepreneur, businesswoman, part-time job, commission-based salary, dyan papasok dito pala sa combination na to, na para bang maisipang maging creative, mag-earn ng money alone, mag-solo. So ewan ko kung ano maisip niya, pero malaki chance na mag-aaral siya dito at magka-create siya ng sarili niyang way para magkaroon ng sariling income o other form ng income or sideline. Ganun din dito sa part na to. Independent, ayun, magiging independent tong babaeng to sa pag-earn ng money sa pamamagitan ng kanyang talent, skills. Basta nag-solo siya. Ito kasi grupo to ito nag-solo. Magiging independent, self-reliance, self-independence. So again, tama lang yun dun sa babae. Okay? Babaeng
binanggit ko kanina, kasal. Pwede rin, kung di ganun ay pwede rin may anak, or nasa 40 to 59 years old, or baka may trabaho na to, or mayaman. So case to case basis, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, kasi kung di yun para sa inyo, yung description na yun ay baka para sa kakilala nyo na tumatama dun sa ganong description. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.